Magandang hapon sa lahat. Magstayo muna tayo at tayo manalangin sama sa Espiritu Santo. Lord, gabayan niyo po kami sa aming mga gawain ngayong araw na ito. At sana po ay maraming tutunan ng aming mga pag-aaral at hindi po sila na kunting kalaman para sa aming alin na ito. At gabayan niyo po sila. Yun ang po ay maraming salamat sa Espiritu Santo. Bago kayo magsiupo, ay pakipulot muna ng mga basura at pihalay ng inyong mga upuan para naman ay mas titignan ng ating silid-aralan. Ngayon ay tapos na, mari na kayo magsiupo. Amin, pakitala muna ang Biblia sa ating kasi ngayong araw na ito. Husay. Ngayon, magsiupo na kayo. Bago muna lahat, ay magbalik-aral muna tayo. Ano pala ang tinatalakay nung nakaraang araw? Royce? Mahusay tungkol sa topografiya. Ano natutunan niyo sa topografiya? Amin? May idea ka ba? Mahusay. Sabi ni Amin na topografiya daw, ito daw ay pagbuo ng mapa sa daigdig. Mahusay. Ngayon, bago muna talakayin ng ating formal na diskusyon, ay meron muna akong paunang gawain para mas maintindihan niyo ang ating mga tatalakayin ng araw na ito. Bago muna ang lahat ay hatiin muna kayo sa pangalawang grupo. Ito munang grupo at pangalawang pangkat. Ngayon ay gagawa muna kayo ng buuin nyo muna ang mga salitang ito. Ngayon ay maaari nyo lang simulan. Magbigay lang ako ng mga 5 minuto. Ngayon ay tapos nyo na gawin ang inyong unang gawain. Batay sa inyong mga buong mga salita, ano pala ang ating talakayin ngayong araw na to? Sino ang magpapibigay sa akin? Ano ang ating paksang talakayin ngayong araw na to? Albero? Meron kang idea? Mahusay. Tama, mahusay ang sabi ni Albero. Ang sabi niya ay patungkol sa 5 tema ng geografiya. Mahusay. Bigyan ng 3 palakpak. Ngayon, sandali lamang. Ngayon ay tatalakayin natin ang 5 tema ng geografiya. Bago muna ang lahat, ay gagabayan muna tayo ng ating mga layunin. Ang unang pangkat ay basahin ang anay A at ang pangalawang pangkat naman ay anay B at pangatong anay C ay sabay-sabay nyo basahin. Ngayon ay tapos na. Tutungo na tayo sa ating paksang talakayin. Ngayon, ito ay tungkol sa geografiya. Ang geografiya ay mula sa salitang Grego o geografiya na nangangulugan na pangarawan sa daigdig. Kasama na ang pang-aaral nito ay pagtingin sa physical biological o kultura aspekto ng daigdig o geografiya ng tawag ng mga tao. Ang tawag ng mga tao ay nag-aaral ng geografiya. Ayun naman ay meron ng mga geografiya ng mga tema. Ito ay ang lokasyon. Ang lokasyon ay ang tumutukoy sa karoonan ng isang lugar sa daigdig. Ito ang lokasyon. Ang pangalawa, ito ay dalawang pagtukoy ng lokasyon ay ang lokasyong absolute. Ano pala ito? Ang lokasyong absolute ay sumasagot sa tanong na saan.
kundi kung saan ka pupunta, ganyan. Ang pangalawa naman ay relatibong lokasyon o relative location na sumasagot sa tanong na saan na malapit, saan na pupunta, saan na malapit dito, ganyan. Ngayon naman ay ang absolute na lokasyon. Absolute na lokasyon ay nagamit ng inaasahan at linya tulad ng longitude at latitude. Di ba alam niyo man kung ano ito? Ito ay nakikita sa globe. Ang longitude ay ito ay paganyan, at ang latitude naman ay paganito. Ngayon ay bumubuo ito sa grade o natutukoy sa eksaktong kinaroonan ng isang lugar o bansa sa daigdig. Yan ang absolute na lokasyon. Ano naman ay tutungo tayo sa relatibong lokasyon. Batayan ng mga anyong tubig, hindi pala, anyong lupa pala, at bisanal ang inyong tubig, o ang mga istrukturang gawa ng tao o malapit o nakapapaligid sa isang lugar o bansa ng daigdig. Ngayon naman ito ang mga halimbawa ng bisanal. Ang mga halimbawa nito ay mga bansa na nakapaligid sa Pilipinas tulad ng Silangan, sa Goong, Hilaga sa Taiwan, Kanluran sa Vietnam, at Timog sa Malaysia. Ito ang mga halimbawa. Ngayon naman ang halimbawa ng insular ay ang mga tubig na nakapaligid sa Pilipinas. Hilaga, Robinson Channel, or Silangan ng Pacific Ocean, Timog at Cagayan Sea, at Kanluran ng East Philippine Sea. Di ba alam niyo man ito dahil narinig niyo ito sa mga balita, di ba? Ay, mahusay. Ngayon naman, itutungo tayo sa lugar. Ito ay tumutukoy sa katangian ng isang puok o ang pisikal na katangian ng lugar. At ang katangian nito ay mga tao na nirahan dito. Nakikita niyo sa larawan. Ngayon naman ay ang rehiyon. Ito ay tumutukoy sa bahagi ng daigdig na pinagbuklod-buklod ng nakakatulad ng pisikal o kultura ng agrikultura o politikal na katangian. Batay sa mapa na nakikita nyo dyan, nandyan ang North Asia, Central Asia, Eastern Asia, South Asia, Eastern Asia, at Southern East Asia. Ngayon naman, ito naman ay ang interseksyon ng tao sa kapaligiran. Ito ay tumutukoy sa kung paano ang tao ay depende o umaayon sa gumagawa ng pagbabago sa kanyang kapaligiran. Ito naman ang next ay ang halimbawa ng depende sa kapaligiran. Abat kasi nakikita mga larawan, ito ay mga nahihirapan na paglapit ng anyong tubig ay nagiging ang mga mangingisda. Tulad naman sa Jinsan, di ba? Ang Jinsan ay isa sa mga supplier ng isda o mga seafoods na nakikita. Ngayon naman ito ang mga nasa kapaligiran ay naging mga magsasaka. Diba? Alam niyo kung ano ang magsasaka. Ito ay mga producer ng bigas o sa ibang bansa, meron din sila nito dito sa atin. At ang halimbawa sa pag-ayon ng kapaligiran ay paggamit ng makapal na kasuotan sa mga malamig na lugar. Diba? Sino sa inyo ang nakapunta na dito sa malayong lugar o meron ng karanasan kung gaano kalamig? Wala pa? Dahil dito, nakikita niyo sa larawan, sila ay talagang makakapal talaga ang kanilang mga sinusuot. Dahil ito na lugar ay malamig talaga. Ito naman ay yung paggalaw. Ito ay tumutukoy sa paglipat ng mga tao o produkto, impormasyon o sakit ng mga iba't ibang lugar o bansa ng daigdig. Ito ang paggalaw. Tulad dito ang nakikita siya
sa larawan nito ay paggalaw ay paggamit ng iba't ibang uri ng transportasyon, internet connection sa media, electronic gadget. Diba? Sino nito ang nakasakay na ng eroplano? Nakasakay na ng barko. Si Royce nakasakay na pala siya ng barko. Diba? Nakikita nyo ito sa atin ito ang mga kasanayan natin masasakyan yung bus. Diba? Mahusay. Ba? Ngayon, ay yun ang ating diskusyon na itong paksa na talaga ngayong araw na to. Bago muna ang lahat, ay meron ba kayong mga katanungan? Dito na banda, meron katanungan? Wala ba kayong mga katanungan o mga idea? Meron akong inandang katanungan dito. Ano ang napapansin nyo base sa binuong mga salita? Ngayon ay tapos na ang inyong ating talakayan, ay meron akong katanungan. Ano ang limang tema ng geografiya? Sino magbibigay sa akin kung meron na talaga kayong natutunan? Amen? Mahusay. Ang limang tema ng geografiya ito ay lokasyon, lugar, rehiyon, transaksyon, tao, paligiran o paggalaw. Mahusay. Magaling sa amin, hindi na limang palakpak. Ngayon, ano ang matutunan niyo sa limang tema ng geografiya? Kung bigyan na sa akin kung ano ang mga natutunan niyo. Royce? Mahusay. Sabi ni Royce, ang lokasyon daw ay tumutukoy sa karoonan o sa lugar ng daigdig. Mahusay. Ngayon ay meron na kayong natutunan, ay tutungo na tayo sa ating pangkalahatang gawain. Ngayon ay hatiin na kayo sa dalawang pangkat. Unang pangkat at pangalawang pangkat. Ngayon ay gagawa lang kayo ng tula. Magbibigay ako ng magmumuna natin, gagabayan kayo ng ating bantayan. Babasahin ko na lang ang nilalaman o nagpapakita ng mahusay o orisadong idea ay magbigay ng 10 points. Ang bawat estudyante ay natutulungan, 10 points naman, at malinis na talo ng teacher, 10 points. O ang 8 points ay hindi na gaano nagpapakita ng mahusay, ang hindi gaano organisadong idea batay sa detalladong pula, 8 points. Ang isang estudyante ay hindi nagpupira sa inyo ay 8 points, malinis at talo ng ngunit ang may kulang informasyon, 8 points. Ang idea na bigay ngunit hindi suportaan, 5 points, or may hindi gaano nagkakdiyan ng guro, 5 points. Ayan, bigay ko ng 8 minuto upang simulan nyo. Ngayon, tapos na. Maaari na kayo magpresenta sa harap. Unang pangkat. Mahusay. Pangalawang pangkat naman. Mahusay. Bigyan ng palakpak ang inyong mga grupo. Ngayon ay magbibigay ako ng puntos. Ang unang grupo ay nakakuha ng 30 points dahil ito ay nagpapakita ng mahusay at organisadong idea sa tula. At bawat mga membro ay nakakilahok at malinis na ang kanilang mga presentasyon. Ang grupo naman ay nakakuha ng 29 points dahil bawat estudyante ay tutulungan, bigyan ko sa 10 points at ibigay ko ng 8 points dahil merong isang estudyante na hindi nagpupira sa kanila. At malinis naman ang kanilang presentasyon ay bigyan ko sila ng 58 points. Ngayon ay tapos na at tungo na tayo sa inyong
pagtataya. Kumuha lang ng kalahating papel at isulat nyo ito. Sagutan nyo. Ito yung una. Pangalawa. Tapos na ba? Kung sa ganun tapos na, ay bago muna ang lahat, ay babalikan muna natin ang ating mga unit kung ito ba ay natugpo. At okay ba, basahan natin ating mga layunin ang nagbibigay ng kahulugan at nakilala ang limang tema ng geografiya. Ito ba'y natumpok? Mahusay. Nakagawa ng tula patungkol sa limang tema ng geografiya. Ito ba'y natumpok natin? Mahusay. Nakakalika ng makabuluhang pananaw sa karagahan ng limang tema ng pag-aaral o geografiya bilang isang disiplina sa pamamagitan ng limang tema ng geografiya. Mahusay. Kung sa ganon, ay kumuha kayo ng inyong kwaderno at isulat nyo itong taktang aralin. O maaaring nyo lang kulang ng picture para mas mabilis. Yan, tapos na. Ayaw na kayo magsitayo. Paalam mag-aaral.